Para sa ating mga balita, NATO, sinabihan ang mga businessman na maghanda sa paparating na malaking gera. At Hezbollah, nagpapalakas na sa gitna ng ceasefire. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Kamakailan ay nagbabala ang pinuno ng North Atlantic Treaty Organization or NATO sa mga business leaders and owners na maghanda sa senaryo ng digmaan at sinabihang lalong palakasin ang sariling produksyon sa kanilang bansa sa halip na umasa sa mga produktong ginagawa ng China at Russia. Ang panawagang ito ay may kinalaman sa panawagan ng papasok na Pangulo ng Amerika na si Donald Trump hinggil sa kanyang agenda na America First. Sa isang pahayag noong Lunes sa grupong European Policy Center, sinabi ni Dutch Ambassador Rob Bauer na ang hindi matatag na kalagayan ng politika sa mundo ngayon ang maaaring maging dahilan upang ang mga negosyo ay kontrolin ng ibang mga bansa, lalo na anya kung magaganap sa isang malaking digmaan. Ayon kay Bauer, dapat na maging handa ang mga negosyo para sa isang wartime senaryo at iakma ang kanilang produksyon at distribusyon sa sitwasyong ito. Dagdag pa niya, bagaman ang militar ang lumalaban sa digmaan, ang ekonomiya ng bansa pa rin ang nagsasabi kung ang isang bansa ay nagwagi o bumagsak. Kung mananatili anyang matatag ang mga negosyo ng mga bansa sa gitna ng digmaan at hindi umaasa sa mga produkto ng ibang bansa gaya ng China, mapapanatili nito ang kanyang sariling ekonomiya. Ibinigay na halimbawa ni Bauer ang nangyari sa Europe, kung saan biglang binago ni Russian President Vladimir Putin ang mga pulisiya ng Gazprom nang suportahan ng mga European countries ang Ukraine sa gera nito kontra sa Russia noong 2022. Ang Gazprom ang pinakamalaking kumpanya ng enerhiya na nagsusupply sa Europa at nakabase ito sa Russia. Ito umano ang pinakamahalagang source ng natural gas sa maraming mga bansa sa European Union. Pero ginamit ito ni Putin upang i-pressure ang mga bansa sa Europa na umaasa dito. Ayon kay Bauer, ang inaakala nilang pakikipagtransaksyon sa kumpanyang Gazprom ay pakikipagtransaksyon pala kay Putin. Maliban sa Russia, mayroon ding transaksyon ang European countries sa mga kalakal at infrastrukturang pag-aari ng China. Batid nila na hindi lamang sila nakikipagtransaksyon sa mga negosyong ito kundi pati na rin sa kanilang mga pinunong diktador. At gaya ng Russia, maaaring gamitin ito ng China sa oras na sumiklab ang digmaan. Binigyang diin pa ng NATO na 60% ng mga materyales sa mundo ay nanggagaling sa China at 90% ng mga produkto ay ginagawa din sa bansang ito. Pangunahin sa mga produktong nanggagaling sa China ay ang mga gamot gaya ng pampakalma, antibiotic, gamot laban sa pamamaga at gamot para sa mababang presyo ng dugo. Nagkakamali umano ang mga business leaders ng iba't ibang bansa kung inaakala nila na hindi gagamitin ng Partidong Komunista sa China ang kanilang impluwensya sa mga produktong ito para kontrolin ang mga bansa sa gitna ng digmaan. Ang babala ni Bauer ay ipinahayag sa mga business leaders sa Europe matapos ipangako ni Donald Trump sa Amerika ang agenda nitong America First, kung saan kabilang dito ang pagpapataw ng 60% taripa sa karamihan ng mga produktong nanggagaling sa China. Yan ay upang protektahan ang lokal na industriya ng Estados Unidos. Inaasahan ng mga ekonomista nasisimulan ni Trump ang patakarang ito sa unang taon ng kanyang pag-upo sa pwesto, kung saan 40% ng taripa ang inaasahang ipapataw sa mga produktong galing sa China. Isang malaking dagok umano ito sa pamahalaan ni Xi Jinping. Maliban dito, isusulong din ng papasok na presidente ang napag-usapan noon ng China at US na kailangang bilhin ng China ang mga agricultural product ng US na nagkakahalaga ng nasa 50 bilyong dolyar. Ayon kay Trump,
Nabigo ang China na tuparin ang pangakong ito noong kanyang unang termino, kaya't malaki ang posibilidad na giit ito sa kanyang pangalawang termino. Dahil dito, umaasa ang mga ekonomista na ang ganitong agenda ni Trump ang magpapabagal sa economic plan ng China sa taong 2025 at hindi pa malinaw sa ngayon kung ano naman ang magiging tugon ng China sa patakarang ito. Dahil dito, hinikayat ni Bauer si Trump at ang mga leader ng European Union na huwag hayaang matapos ang gera na pabor sa Russia dahil maaari niya itong gamitin ni Putin at ng China upang maisakatuparan ang kanilang mga balak laban sa mga bansa sa kanluran. Matatandaan kasi na iminungkahi ni Trump na tapusin na ang gera ng Ukraine at China sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kondisyong hinihingi ng bansang Russia. Sa ibang balita, Hezbollah nagpapalakas na sa gitna ng ceasefire. Sinabi ng mga lider ng Hezbollah na ipagpapatuloy nila ang paglaban sa Israel at babantayan nila ang pag-alis ng hukbong Israeli mula sa katimugang Lebanon. Hihintayin daw nila ito habang patuloy na nakahawak ang kanilang mga kamay sa gatilyo. Ito ang naging unang reaksyon ng grupong Hezbollah mula nang magsimula ang tigil putukan noong Miyerkules. Inakusahan ng mga sundalo ng Hezbollah na bagaman nagsimula na ang tigil putukan, patuloy pa rin daw na nagpapaula ng airstrike ang Israel upang wasakin ang mga hinihinalang pagawaan ng rocket sa southern Lebanon. Kasabay nito ay mas lalo din daw pinatindi ng Israel ang mga operasyon nila sa Gaza laban naman sa grupong Hamas. Sa katunayan, isang opisyal sa ospital sa Gaza ang nagsabi na hindi bababa sa 21 katao ang nasawi dahil sa patuloy na pambobomba ng Israel sa nakaraang 24 oras. Sinabi pa ng Hezbollah na nananatiling nakahanda pa rin daw ang kanilang puwersa laban sa pag-atake ng Israel at nananatiling nakatuon pa rin ang kanilang atensyon sa mga layuning ipinaglalaban para sa Palestina. Yan ang sinabi ng mismong command center ng Hezbollah noong nakaraang Miyerkules. Nagpapakita ito na ang sitwasyon sa lugar ay nananatiling tensyonado sa kabila ng layunin ng ceasefire na ihinto na ang mga kaguluhan na tumagal na ng nasa 14 na buwan. Inaamin ng mga militar sa Israel na tinarget nga nila ang isang pasilidad na pinaghihinala ang imbakan ng mga mid-range rocket ng Hezbollah. Yan ay kahit katatapos palang ideklara ang ceasefire. Gayunman, ang nasabing pasilidad ay nasa isang lugar sa Ilog Litani na hindi sakop ng ceasefire agreement. Maliban dito ay nagpaputok din na ang mga tangke ng IDF sa 6 na lokasyon sa Blue Line na itinakda ng United Nations na nagpapahiwalay sa Israel at Lebanon. Naging dahilan ang mga pagpapaputok na ito sa pagkasugat naman ng 2 katao. Ginagawa ito ng Israel dahil sa akusasyon na sinisira daw ng Hezbollah ang mga kondisyon ng ceasefire. Kasabay nito, hinimok naman ni Hezbollah spokesperson and lawmaker Nebi Berri ang mga mamamayan ng Southern Lebanon na pwede na silang bumalik sa kanilang mga inabandonang lugar. Ito'y sa kabila ng babala ng Israel na huwag muna silang bumalik. Pinagbawalan din ng pamahalaan ng Israel ang kanilang mga kababayan sa norte na huwag munang bumalik sa kanilang mga lugar. Sa katunayan ay nagpapatupad ngayon ang Israeli military ng mga curfew sa naturang lugar sa Timog Lebanon. Yan ay mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng umaga. Bawal pumasok ang sino mang taga-Lebanon sa lugar at sinabi pang hindi sila mangingiming barilin sino mang lalabag sa mga patakaran doon. Sa kabila nito, sinasabing libu-libong taga-Southern Lebanon pa rin ang nag-iimpake at nangangahas na pumasok sa kanilang dating mga tirahan. Inakusahan naman ni Hezbollah politician Hassan Fadlallah ang Israel na siyang lumalabag sa mga terms ng kasunduan. Samantala, bagaman sinabi ni US President Joe Biden na muli nitong bubuuin ang ceasefire talk sa pagitan ng Israel at Hamas pagkatapos na magtagumpay sa Israel-Hezbollah ceasefire, tila malabo naman na maisakatuparan ito sa Gaza. Lalo ngayon na mas lumalakas ang puwersa ng Israel sa Gaza dahil sa tigil putukan sa Lebanon. Nagiging concentrated umano ang puwersa ng Israel sa lupain ng Palestina. At maliban dyan,
Wala rin sa loob ng mga lider ng magkabilang panig na seryosohin ang tigil putukan. Sa madaling salita, ang ceasefire sa Lebanon ay walang magagawa upang magkaroon din ng ceasefire sa Gaza. Kaugnay pa rin ng balitang ito, sinabi naman kahapon ng leader ng Hezbollah na si Qasem Naim na sila ang nagtagumpay sa gera. Ayon kay Naim, nagtagumpay sila dahil hindi sila nagawang wasakin ng Israel. Hindi raw umano napigilan ang kanilang pag-aaklas. Napilitan din daw ang Israel na humantong sa ceasefire dahil hindi daw nila magawang talunin ang Hezbollah. أننا أمام انتصار كبير يفوق الانتصار الذي حصل في تموز 2006 بسبب طول المدة وشراسة المعركة والتضحيات الكبيرة، وأيضا كان هناك جحافل من الأعداء مع كل الدعم الأمريكي والغربي، ومع ذلك استطاع المقاومون أن يقفوا سدا منيعا وأن يحققوا هذا الإنجاز، وينتشر الجيش اللبناني في كل الجنوب، في جنوب نهر الليطاني، من أجل أن يتحمل مسؤوليته عن الأمن وعن إخراج العدو الإسرائيلي من هذه المنطقة. الحمد لله، التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون تنسيقا عالي المستوى لتنفيذ التزامات الاتفاق. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang araw po mga kababayan.